Kabanata 2221. Pambihirang tagumpay. Ang mga salita ni Xia Qing ay walang alinlangan na nagpakita ng kanyang determinasyon. Ang sino mang may malapit na kaugnayan kay Su Rui ay maaaring mahawa ng ilang likas na katangian ng pagkapuot. Totoo rin ito para kay Xia Qing. Lahat ng ebidensya sa kasong pagpatay na ito ay tumutor. O sa kanya, isa na itong kaso ng no disaster. Alam ni Xia Qing na kung magpapatuloy ang kanyang ama sa landas ng pagkolekta ng ilang ebidensya, haharapin niya ang isang mas mahirap na sitwasyon, at ang mga panganib na katulad ng ngayon ay patuloy na magaganap. Hindi natatakot si Xia Qing, handa siyang magpatuloy, para sa kanyang ama, para kay Su Rui, at para sa kanyang sarili. Sa oras na ito, malambot ang kanyang boses, ngunit puno ito ng hindi mapag-aalinlanganang determinasyon. Sige, dahan-dahang ay nalalayan ni Su Rui ang kanyang buhok at sinabing, huwag na huwag kang susuko. Tumango si Xia Qing. Sa sandaling ito, biglang seryosong nagtanong si Su Rui. Nga pala, mayroon ka bang iba pang kamisete sa opisina mo? Anong ibig mong sabihin? Matagal na hindi nag-react si Xia Qing. Ang ibig kong sabihin, may iba ka pa bang mapapalitan maliban dito sa iyo? Sabi ni Su Rui. Meron, pero gusto mo. Namula agad ang magandang mukha ni Xia Qing. Hoy! Biglang hinailan ni Su Rui ang shirt ni Xia Qing. At kaya, ang mga butones sa mga kamisete ay bumagsak sa buong lugar, nagbabaon sa buong sahig ng opisina. Agad na lumitaw ang puting nyebeng balat sa harap ng mga mata ni Su Rui. Ang kahangahangang tanawin ay ginagawang hindi maalis ng mga tao ang kanilang mga mata. Su Rui, seryoso ka ba? Iniunat ni Xia Qing ang kanyang kamay at itinulak si Su Rui, ngunit wala siyang magawa. Sa madaling salita, ayaw niyang magbigay ng anumang puwersa. Nandito ako para tulungan kang mag-decompress. Ang boses ni Su Rui ay tila may dalang magic power, na unti-unting naubos ang kapangyarihan sa katawan ni Xia Qing. Kung tungkol sa kung anong uri ng paraan ng decompression ang gagamitin, ito ay malinaw na. Wala nang ibang pagpipilian si Xia Qing kundi ang tanggapin ito ng palihim. Tumahimik ka. Kinagat niya ang kanyang labi at huminga na parang asol sa tenga ni Su Rui. Siyempre, walang problema, ako ang pinakamagaling sa pagiging tahimik. May sinabi si Su Rui na hindi maintindihan ni Xia Qing. Ang mga bagay na ito ay palaging napakarumi. Makalipas ang kalahating oras, umupo si Xia Qing sa mga bisig ni Su Rui at walang lakas. Kahit fully on ang aircon sa opisina, moisturized pa rin ang kanyang balat. Pawis. Ikaw nga talaga. Sumulyap si Xia Qing kay Su Rui, tila sinisisi, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit na galit. Paano ito? Nasiyahan ka ba sa pagkakataong ito? Tumawa si Su Rui. Ano ang nasisiyahan ka? Namumula ang magandang mukha ni Xia Qing at talagang maganda siya. Ilang beses kumatok sa pinto ang gitnang sekretarya, ngunit hindi mo binuksan ang pinto. Malinaw niyang alam na nasa opisina kaming dalawa. Ayos lang, lahat ay nasa hustong gulang, alam mo ang lahat. Si Su Rui ay parang isang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig. Bukod dito, hindi ba mas nakakahiyang buksan ang pinto sa oras na iyon? Sa sandaling naisip ni Xia Qing ang eksenang nagpainit sa kanyang mukha at nagpatibok ng puso. Bigla siyang nakaramdam ng hindi matiis, namula ang kanyang mukha, at isang hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tinadya ni Su Rui ang pamamaraang ito para tulungan si Xia Qing na mabawasan ang stress. So far, parang medyo maganda ang effect. Siya ay nakaranas ng maraming katulad na mga bagay at alam kung ano ang gagawin sa sandaling ito. Nakikita ni Su Rui na bagamat si Xia Qing ay parang wala lang. Sa pagkakataong ito ay patay na siya. At ang eksena ay idiin sa kaibuturan ng aking puso. Bagamat kadalasan ay hindi ko ito nararamdaman. Ito ay laging lumalabas sa gitna ng gabi. Kailangan kong gumamit ng ilang paraan para makapag-adjust kaagad si Xia Qing. Bagamat ito ay magiging mahirap na ganap na kalimutan, ang tensyon na ito ay talagang mailalabas sa isang espesyal na paraan tulad ng ngayon. Kamusta ang pahinga mo? Sabi ni Su Rui. Mas mabuti, sabi ni Xia Qing. Napakaamo ng kanyang mga mata. Ito ay isang maislan at matalinong batang babae. Alam niya ang mabuting hangarin ni Su Rui. At ang kanyang puso ay puno ng malalim na damdamin. Ang lalaking ito ay maaaring labis na nag-aalala tungkol sa kanyang mga damdamin.
Ito ay talagang isang napakagandang bagay. Masayang bagay, di ba? Dahil malapit ng magpahinga, bahagyang ngumiti si Surui at tinapik ang baywang ni Siya-Ching. Kung gayon, bibigyan kita kaagad ng inisyatiba. Mukha ni Siya-Ching isang nagulat na tingin ang lumitaw. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagtanong si Siya-Ching sa mahinang boses, okay ka lang? Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay nag-away ng mahabang panahon kahapon ng hapon, at si Surui ay walang masyadong ginawa sa gabi. Pahinga, kung darating muli, hindi makatiis ang katawan na bakal. Naunawaan ni Siya-Ching ang iniisip ni Surui. Alam niya na gustong ilabas ni Surui ang kanyang emosyon ng buo, ngunit pagkatapos ng lahat, mahalaga pa rin ang kanyang katawan. Hindi masasabi ng isang tao na hindi niya kaya. Natatakot akong magdusa ka sa kidney failure. Seryosong sabi ni Siya-Ching. Gayunpaman, ang kanyang kaseryosohan sa mga mata ni Surui ay naging isang provokasyon. Kidney deficiency. Pagkatapos ay kailangan kong patunayan ang aking sarili na mas mahusay. Kung gayon, hayaan mo akong gawin ito. Ang magandang mukha ni Siya-Ching ay namumula na. Ang temperatura sa kanyang mga pisngi ay napakataas, ang kanyang boses ay parang lamok, ngunit nahulog ito sa mga tainga ni Surui, ngunit hindi ito nagdagdag ng anumang emosyon. Sa wakas, isa pang buong oras ang lumipas bago natapos ang bulungan sa opisina. Nagtiis si Siya-Ching ng husto, halos buong oras ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit pakiramdam niya ay malapit ng mamamaos ang kanyang boses. Mula sa eksenang ito, makikita kung gaano kalaki ang epekto ni Surui kay Siya-Ching. Masyadong matagal na para sa iyo, sabi ni Siya-Ching. Naubos na niya ang lakas ng katawan at gusto niyang pumunta sa mesa para uminom. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkababa pa lang niya sa sofa ay malambot na ang mga paa niya, halos hindi mahulog sa lupa. Hinawakan ni Surui si Siya-Ching at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang taong ito ay hindi komportable sa kanyang konsentrasyon. Alam niyang napakaganda ng tanawin sa harapan niya. Kung patuloy niya itong titingnan, baka may mangyari. 2.5 oras na ang nakakalipas mula nang may-lock nila ang pinto ng opisina nang magbihis silang dalawa. Tinawag ni Siya-Ching ang sekretarya. Mayroon ba? Kaya, pumasok ang maliit na sekretarya na may dalang folder. Binigyan din niya si Surui ng namumula na tingin. Malinaw, bagamat bata pa ang babaeng ito, naiintindihan niya ang lahat ng dapat niyang malaman. Bukod dito, nakatayo lang siya sa pintuan ng opisina, kahit na maganda ang sound insulation ng kwartong ito, malabo niyang marinig ang ilang tunog na nagpapainit at nagpapatibok ng puso ng mga tao. Ginoo, Siya, kailangan mong suriin ang mga kontratang ito, sabi ng munting sekretarya. Sige, iwan mo na dito. Medyo namumula din ang magandang mukha ni Siya-Ching. Buong oras siyang nakatingin sa mesa kung titingnan niya ang maliit na sekretarya, natatakot ako na siya, ang general manager, ay mapapahiya at gustong manahi sa lupa. Ang maliit na sekretarya ibinaba ang dokumento, agad niyang piniling tumakas. Gayunpaman, nang isara niya ang pinto, palihim niyang sinulyapan si Surui, ang kanyang mukha ay namumula na halos tumulo ng tubig. Tiraw si Surui ang may makapal na balat at nahihiya sa pagkakataong ito, kaya't maaari lamang siyang magpanggap na kalmado at tumingin sa telepono. Pagkasara ng pinto, diniin ng munting sekretarya ang kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tumitibok pa rin si Jump. Ang tagal nating hindi nagkita. May ibinulong ang munting sekretarya, at tumakbo palayo na namumula ang mukha. Akala ng mga hindi nakakaalam ay nakatagpo siya ng isang bagay na hindi mailarawan sa opisina ni Siya-Ching. Ano? Kasalanan mo lahat, nahihiya ako. Hindi alam ni Siya-Ching kung ano ang iniisip ng maliit na sekretarya, at galit na sinabi. Tinakpan niya ang kanyang mukha, mukhang napakakaaya-aya sa oras na ito. Matapos itong gawin sa Surui na paghuhugas, nakalimutan na talaga ni Siya-Ching ang nangyari noon. Hindi bababasa, ang maliit na ulap sa kanyang puso ay ganap na nawala. Hindi mahalaga, nakangiting sabi ni Surui. Palaging may mga kapana-panabik na bagay na maaaring gawin sa buhay, kung hindi, ano ang saysay ng buhay. Ibinaon ni Siya-Ching ang kanyang ulo sa mesa. Sa sandaling ito, tinawag ni Ye Binglan si Surui. Kuya, iistorbahin ko kayo. Diretso sa opisina, halika. Alam ni Surui na kailangang may pag-unlad sa kaso. Talagang hindi kita iniistorbo.
Ang mga salita ni Ye Binglan ay may pahiwatig ng pagiging mapaglaro. Ano ang dapat istorbohin? Galit na sinabi ni Isurui. Halika. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Ye Binglan. Pagkapasok niya sa silid, bigla siyang sumangot. Maya-maya pa'y bumungad sa mukha niya ang mapaglarong tingin. Anong pinagtatawanan mo? Tanong ni Surui, ngunit nang itanong niya ang pangungusap na ito, halatang wala siyang kumpiyansa. Pagaman ito ay lubhang kapana-panabik sa opisina, dapat mong tandaan na magpahangin pagkatapos sa susunod na pagkakataon. Nagkusa si Ye Binglan na maglakad papunta sa bintana at binuksan ito. Napahiya si Xia Jing. Tinakpan niya ang mukha niya at humiga sa mesa, hindi man lang naglakas loob na itaas ang ulo. Halatang mas makapal ang mukha ni Surui. Anong klaseng ilong mayroon ka, naaamoy mo pa ba ang ganitong bagay? Nakalimutan mong napakasensitibo ng ilong ko. Ngumiti si Ye Binglan. Ngunit, lumilim ang mukha ni Surui. Akala ng mga taong hindi nakakaalam ay may karanasan ka. Hindi ko inaasahan na ganoon kabila si Ye Binglan. Inamin niya. Naranasan ko lang. Narinig ni Surui ang mga salita at halos lumuwa. Pagkatapos ng mahabang pananatili sa puwersa ng kriminal na pulisya. Nakakita ako ng maraming mga kaso tulad nito. Pagkatapos magsalita ni Ye Binglan, napagtanto niya kalaunan na nagkamali si Surui, at bahagyang namula ang kanyang magandang mukha. Rogue, saan ka nagpunta? Sa prosesong ito, ibinaon ni Xia Jing ang kanyang ulo sa mesa at hindi ito nang ahas na itaas ito. Okay, walang biro. Inalis ni Ye Binglan ang kanyang ngiti at seryosong sinabi, ngayon, magnegosyo tayo. Sumimangot si Surui. Nakahanap ka na ba ng anumang pahiwatig sa sospek? Nahanap ko ito, at ang resulta ay maaaring medyo nakakagulat kaysa sa naisip mo, sabi ni Ye Binglan. Gusto ko lang ng surprises. Tumawa si Isurui. Halika. Gusto lang niyang makitang mukhang confident si Ye Binglan. Tinalikuran din ni Xia Jing ang kanyang pagkamahiyain, itinaas ang kanyang ulo, at nakinig ng mabuti. The suspect is after walking out of the Garbo office building, sumakay ng taxi at umalis. Sinabi ni Ye Binglan. Nahanap na namin ang driver ng taxi. Mabuti. Tinapik ni Surui ang kanyang hita. Nasaan siya ngayon? Pupuntahan ko siya. Ito ay isang malaking tagumpay sa kaso. Kabanata 2222. Mga tato sa kamay. Ang taxi driver na ito ay nasa 40s. Nagtapat daw siya. Hindi pa siya nakipag-ugnayan sa mga pulis. Nang mabalitaan niyang baka mamamatay tao ang dala niya ay agad siyang nataranta. Basang-basa ng pawi. Ang kanyang damit. Nang makita siya ni Surui, nanginginig ang matapat na driver sa kanyang upuan. Mula nang makapasok sa interrogation room ay hindi pa rin tumitigil ang kanyang pag-iling. Huwag kang kabahan, chat lang yan. Ibinuhos ni Surui ang isang baso ng tubig para sa driver na nakangiti. Hindi pa rin mapakali ang huli, at nanigas ang buong katawan. Balita ko kinakabahan ka, pero nakikipagtulungan ka lang sa investigasyon. Sabihin mo lang ang alam mo at makakaalis ka na. Nakangiting sabi ni Surui. Gusto niyang gamitin ang ekspresyon niya para makapagpahinga ang lalaki sa kabilang side, pero parang medyo mahirap ngayon. I am really not with her, kumakaway pa rin ang driver sa kanyang mga kamay. Alam kong hindi kayo sa iisang grupo. Kaya hindi mo kailangang kabahan. Nakangiting sabi ni Surui, ngunit kailangan mong malaman na ang bagay na ito ay nagsasangkot ng isang malawak na hanay ng mga aspeto. At dapat mong pag-isipan ito. Lahat ng detalye. At, hanggat nakikipagtulungan ka ng mabuti, pagkatapos malutas ang kaso, magkakaroon kami ng bonus. Sabi ni Surui. Ang mga salitang ito, parehong mayabang at nagbabanta, ay unti-unting nagpatatag sa mood ng driver. Pagkatapos uminom ng ilang higop ng tubig, sinabi niya habang naaalala niya. Ang babaeng kinaladkad ko kagabi ay hindi matangkad, nakasuot siya ng maskara, ngunit ang kanyang buhok ay dilaw. Well, please continue. Nakita na ni Surui ang mga katangiang ito mula sa pagsubaybay. Nakipag-chat ba siya sa iyo pagkatapos niyang sumakay sa kotse? Tanong ni Surui. Wala siyang masyadong sinabi lang niya ang patutunguhan, at pagkatapos ay halos hindi nagsasalita sa buong paraan. Halos hindi nagsalita, hindi mo ba siya nakachat? Hindi ako masyadong magaling magsalita, kaya wala akong sinabi sa daan. Napakamot sa ulo ang driver.
Tumawag ba siya sa telepono? Idinagdag ni Surui. Hindi tumawag, pero parang nagpadala siya ng mensahe, sabi ng driver. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Surui. Ano ang sinabi sa boses? Tinabi niya na ginawa niya ito, at umuwi kinabukasan. Matagal itong pinag-isipan ng tsuper, at sa wakas ay nakabuo ng ganoong pangungusap. Umuwi ka kinabukasan, hindi ba ang kahapon ay kinabukasan? Nagtanong muli si Surui. Wala na bang ibang masasabi? And, the driver said in retrospect, I don't know what was said on the phone, it seems to urging her to leave fast, but then the woman said she still have something to deal. May sinabi ka pa ba? Wala na. Tumango ang driver. Sigurado ako. Well, ang huling tanong, saan ang destinasyon ng kabilang partido? Tanong ni Surui na may singkit na mga mata. Chando Homeland. Nang marinig ang huling tanong, mukhang naaliw ang driver. Kailangan niyang magdala ng 12 pasahero sa isang araw. Sa kabutihang palad, maaga itong natuklasan ni Surui. Ang mga alaala ay malapit ng magulo. Chando Homeland. Pagkatapos marinig ito, nag-isip si Surui saglit, at pagkatapos ay sinabi. Okay, sumama ka na sa amin. Hindi ba ibig sabihin wala akong kinalaman? Tanong ng driver. Ituro lang ang lokasyon para sa amin. Nakangiting sinabi ni Surui. Kung tungkol sa pagkawala mo ngayon, babayaran ka namin ng buo. Paulit-ulit na ikinaway ng driver ang kanyang mga kamay. Huwag magbayad, ayos lang. Ang Chando Homestead ang pinakamalaking demolisyon at resettlement na komunidad sa Ninghay sa taong iyon. Ito ay sinasabing isang komunidad. Sa katunayan, ang lugar na ito ay kayang tumanggap ng 10,000 tao na halos kapareho ng lugar. Noong mga panahong iyon, ang lokasyon ay napakalayo at ang presyo ng bahay ay napakababa. Ngunit ang mga presyo ng real estate ay tumaas sa mga nakaraang taon. Nahumantong sa presyo ng komunidad ng resettlement ng Chando Jayuan na tumataas din. Ang mga may-ari, bawat sambahayan ay may ilang mga bahay. At ang pagbebenta lamang ng isang set ay sapat na para sa iba na magtrabaho ng mga dekada. Ngayon lahat sila ay namuhay ng masayang buhay bilang isang charter company. Ang Ninghay ay isang internasyonal na metropolis, maraming mga tao na nagtatrabaho mula sa labas, at ang upa sa Chando Jayuan ay medyo mababa, kaya kadalasan ay pinipili nilang manirahan dito. Gayunpaman, tila pinili ng pumatay ang Chando Jayuan bilang kanyang tirahan. Kaya isinasaalang-alang pa rin niya ito. Napaka-komprehensibo ang lugar na ito ay napaka-populated at halo-halong, at kapag nahalo na, ito ay lubhang mahirap hanapin. This time medyo mahirap. Tinabi ni Ebingla na ang pinakamahirap na bagay para sa kanila ay ang pagsasagawa ng survey ng populasyon. Sa ganoong kalaking komunidad, maraming tao ang umuupa at nag-withdraw ng kanilang mga renta araw-araw. Sa makatuwid, madalas na inilalarawan ng pulisya ang Chando Home bilang isang naharang na tahanan. Oo, bahagyang kumunat ang noo ni Surui. Kung ang investigasyon ay isasagawa ng detalyado, at ang mga resulta ay nakuha, ang sospek ay matagal nang tumakas, at marahil ay wala na siya sa huwaksiya. Kuya, may ideya ka ba? Tanong ni Ebinglan. Ito ay hindi magandang ideya, ngunit maaari mong subukan ang iyong kapalaran. Tinabi ni Surui. Siya nga pala, dapat mo muna itong ayusin, subukang suriin ang mga nangungupahan, at ikumpara sila isa-isa. Kahit na medyo mahirap, ang isang hanggal na paraan ay mas mahusay kaysa sa walang paraan. Ang isang hanggal na paraan ay mas mahusay kaysa sa wala. Natawa si Ebingla nang marinig niya ang mga salitang. Iyan ay isang magandang pangungusap. Sa katunayan, maraming mga kaso ang aming niresolbo noon sa ganitong katangahan, gaano man katanga o hindi, hanggat maaari naming malutas ang kaso, ay isang magandang paraan. Tumango si Surui. At pagkatapos ayusin ni Ebinglan ang lahat. Tinabi niya, ang hanggal na paraan na ito ay kailangang magtrabaho ng husto para sa iyong mga kasamahan. Sa atin naman, subukan nating maglakad sandali. Kumuha ng mga shortcut. Subukang gumawa ng shortcut. Biglang nagningning ang mga mata ni Ebinglan. Bagamat hindi niya alam kung anong paraan ang gagawin ni Surui. Nagliwanag ang mga mata ni Ebinglan. May hindi maipaliwanag na pagtitiwala sa puso ni Binglan na para bang magagawa ito ni Surui kung sasabihin lang niya ito.
Nang makita ang matingkad na mga mata ni Ye Binglan, walang magawa si Surui. Nagsasamantala lang ako dito. Makalipas ang isang oras. Nakarating na rin sila sa Chando Homestead. Mukhang magulo talaga ang lugar na ito. Bagamat maraming matataas na gusali ng tirahan. Lahat ng uri ng food stalls ay sumasakop sa lugar. Puno ang buong kalsada, at ito ay oras ng pagmamadali sa gabi, at ang sasakyan ay malapit ng huminto. Sa sitwasyong ito, walang magandang solusyon ang pamamahala sa lungsod. Maraming mga migranteng manggagawa ang dumating upang kumain. At ang gobyerno ay walang magandang payo sa pagpaplano sa ngayon, kaya ang matagal ng problemang ito ay naitigil. Tara na, tinabi ng taxi driver. Nagmaneho ako sa gate at huminto sa isang food stall na may 50 metro sa loob. Ang lokasyon ay medyo tumpak. Naaalala mo ba ang pangalan ng food stall na iyon? Biglang nanliit ang mga mata ni Surui. Ang mga salita ng taxi driver ay nagdala sa kanya ng maraming sorpresa. Tandaan, tinabi ng driver. Mukhang Miloto Bauzi po ang tawag dito. Miloto Bauzi po. Pumunta ba ang babaeng pasahero sa tindahang ito para bumili ng mga buns? Nakita ko siyang bumaba ng bus at pumila, sabi ng driver. Very good. Narinig ni Surui ang mga salita at sumulyap kay Ye Binglan, nakita nilang pareho ang liwanag sa mata ng isa't isa. Buti na lang at binigyan sila ng buffer time nitong babaeng killer. Siya buti na lang bukas na lang siya umalis. Kung aalis siya ngayon, kahit na dumating dito sina Surui at Ye Binglan, walang paraan para mahanap siya. Tinapik ni Surui ang driver ng taxi sa balikat. Master, ang iyong impormasyon ay masyadong mahalaga sa amin, ngunit maaari mo bang isipin muli anong mga katangian mayroon ang babaeng pasaherong ito? Maliban sa pagiging maliit at pagsusuot ng maskara. Kung tutuusin, may mga ganoong pitit na babae saan man sa China. Kahit na may masamang pangitain si Surui. Maaaring nagkakamali siya. Pag-isipan mo. Hindi na kinakabahan ng driver gaya ng dati. At nagkaroon pa ng interes na makipagtulungan sa pagresolba sa kaso. Pagkatapos mag-isip ng 10 segundo, bigla siyang pumalakpak. Naalala ko, may tato siya sa kamay. May mga tato sa kamay niya. Masyadong kritikal ang balitang ito. Pinigilan ni Surui ang kanyang panloob na emosyon at mahinahong nagtanong, Guro, anong uri ng tato iyon? Nakita ko siya noong binabayaran niya ako. Sabi ng taxi driver. Napakaputi ng kamay ng babaeng ito, kaya kitang-kita ang tato. Naalala ko, parang black butterfly ang tato sa likod ng kamay niya. Isang itim na paro-paro. Ito ba ay solid o guwang? Mukhang may naisip si Surui, at agad na kumunat ang kanyang mga kilay. Ang guwang ay ang balangkas ng isang paro-paro. Tinabi ng driver. Pagaman ang ilaw ay hindi masyadong maganda sa oras na iyon. Muling idiniin ng driver. Masyadong puti ang kanyang mga kamay, kaya kitang-kita ang tato. With such obvious tattoos, and to be a killer, I really dig a hole for myself. Alam ni Surui na ito ay isang napakahalagang mensahe. Gayunpaman, agad ding nakuha ni Surui ang isa pang mahalagang punto sa mga salita ng driver ng taxi. Tinabi mo na ang kanyang mga kamay ay puti at ang kanyang buhok ay dilaw, oo, tama ba? Oo. Narinig ito ni Surui, bahagyang sumimangot. Kung gayon nakikita mo ba ang kanyang mga mata? Wearing a pair of sunglasses, sa gabi, naisip ko rin na medyo kakaiba. Sabi ulit ng driver, itong matapat na lalaking ito ay tuluyan ng pumasok sa ritmo ng paglutas ng kaso. Posible bang hindi siya taga-China? May kapritsyo si Surui. Napakaputi ng balat at dilaw ang buhok, batay lamang sa mga katangiang ito, imposibleng husgahan na ang kabilang partido ay dapat na Chinese. May posibilidad. Sa hindi inaasahan, ang driver ng taxi ay sumang-ayon din sa pahayag ni Surui. Narinig ko na ang wikang Chinese na sinasalita ng kabilang partido ay medyo alanganin, at tila hindi ito isang espesyal na pamantayan. Hayaan muna ito bilang isang posibilidad sa ngayon. Tinabi ni Surui. Kung ang kabilang partido ay isang puting tao na may mga tato sa kanyang mga kamay, kung gayon ang saklaw ng pagsisiyasat ay maaaring lubos na mabawasan. Sa oras na ito, pumasok na sa gate ng Chando Homeland ang sinasakyan nilang sasakyan. Sa magkabilang gilid ng pangunahing kalsada sa komunidad na ito. Mayroon pa ring iba't ibang sa isa sa mga stall ng pagkain, may mahabang pila sa harap ng isa sa mga stall, na may pulang karatula na nakasabit sa taas, na nakasulat Miloto Bauzi po.
Kabanata 2223. Hawakan ng pugad. Itinigil ni Surui ang sasakyan, tumingin sa tindahan ng tinapay na may nakapikit na mga mata, at sinabing, ang negosyo ay talagang maganda. Bibili ako para subukan, sabi ni Ye Ice Blue. Okay, unti-unti na tayong sumama sa pila. Gabi na ngayon, at medyo marami ang kumakain, kaya mag-ingat ka. Tumingin si Surui sa paligid. Sige, naunang bumaba ng boss si Ye Binglan. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaba rin si Surui sa kotse, at pagkatapos ay hinayaan ang mga pulis na nakasuot ng simpleng damit mula sa iba pang mga sasakyan na magsimulang kontrolin ang paligid. Nakapila na si Ye Binglan sa harapan, at may mga 20 tao sa pagitan nila ni Surui. Ang negosyong ito ay sapat na. Hindi nagtagal, turn na ni Ye Binglan. Bumili ang dalaga ng 2 gulay na tinapay at naglakad pabalik habang kumakain. Tinulyapan niya si Surui ng walang tigil, nagkukunwaring hindi siya kilala, ngunit pagkatapos madaanan si Surui, nakita ni Ye Binglan ang malawak na tanawin ng buong team. Pagamat may ilang mga batang babae sa pila na maliit, lahat sila ay malambot at mahina. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nasa mga buto. At talagang imposible para sa mga taong may ganitong ugali na ipasa ang krimen sa pagtatayo sa mga panlabas na dingding. Gayunpaman, napakasarap ng tinapay na ito, at mabilis na pinunasan ni Ye Binglan ang isa. Sa oras na ito, napansin niya na maraming kasamahan ng kriminal na pulis ang nag-aayos ng kontrol sa kanilang paligid. Nag-disguise na sila. O nag-chat, o naninigarilyo. Kahit medyo tamad ang itsura nila ay nakatago ang kanilang mga mata. Ito ay nakabuo ng isang mahigpit na network ng pagsubaybay, at hanggat nagpapakita ang sospek, ganap na walang pagtakas. Ngayon ay si Surui na. Pagkatapos niyang bumili ng 2 meat buns, nag-squat siya sa gilid ng bangkita, dahan-dahang kumain habang kunwaring may tatawagan. Nang katatapos lang ni Surui sa 2 meat bun ng chapter, may dumating na taxi mula sa gate ng Chando Homestead at huminto sa harap ng steamed bun shop. Isang babaeng naka-red short skirt ang lumabas sa sasakyan. Ang kanyang mahaba at nakalugay na buhok ay kitang-kita, tulad ng gintong mga alon ng trigo. Nakasuot siya ng isang pares ng pulang sapatos na may mataas na takong at itim na medyas. Ang kanyang maliit na figure ay medyo kaakit-akit. Nakasuot ng sunglasses ang babaeng ito sa mukha, kaya hindi niya makita ng malinaw ang mukha, pero ang mga mamahaling damit at kakaibang ugali ay sobrang nakakapansin. Biglang tumaas ang puso ni Surui. Bagamat hindi ko alam kung ano ang hitsura ng kabilang partido. Ganap na mahuhusgahan ni Surui mula sa ugali na ito na ang babaeng ito ay dapat na pumatay sa punong opisyal ng pananalapi ng gabing iyon. Oo, may kumpiyansa si Surui. Tumigil din si Ye Binglan sa pakikipag-chat, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa likod ng babae, at hindi siya nang ahas na umalis. Biglang nalaman ni Surui na hindi mali ang kanyang nakaraang paghatol. Ang babaeng ito ay may mataas na tulay ng ilong at napakataas ng ilong na bihirang makita sa mga Chinese. Isang puti, taga-kanluran. Isang mamamatay tao mula sa kanluran. Mukhang gustong-gusto ng babaeng ito ang steamed buns ni Mr. Mibaw si Po, at may tiyagang pumila habang nakatingin sa telepono. Nang tumawag siya sa telepono, biglang nanliit ang mga mata ni Surui. Dahil, biglang nakakita si Surui ng itim na butterfly na may tato sa kamay ng babaeng ito. Outline lang ito ng butterfly, pero sobrang kitang-kita. Ayon sa testimonya ng dating taxi driver, bagay na bagay ang mga katangian ng babaeng ito. Nakatingin si Surui sa babaeng ito. Hindi alam ng huli kung mukhang alam niya ito. Pinaling niya ang kanyang mukha at tumingin sa direksyon ni Surui. Napagtanto ito ni Surui, at bago siya mahanap ng kabilang partido, tumawag na siya at bumalik. Maaaring hindi napansin ng babae ang pag-iral ni Surui, kaya tumingin siya rito at patuloy na tumingin sa telepono. Naglakad si Surui sa likod ng isang kagubatan, tumingin sa pagitan ng mga puno ng kahoy, at nanatiling nakatitig sa babaeng pumatay. Gumawa si Ye Binglan ng ilang palihim na kilos, dahilan upang mabilis na maghiwa-hiwalay ang kanyang mga nasasakupan at magpalitan ng pagsubaybay sa mga tauhan. Ang ganitong uri ng stalking ay hindi maaaring masubaybayan ng parehong tao sa mahabang panahon, kung hindi, ito ay matutuklasan sa lalong madaling panahon. Sa partikular, ang kabilang partido ay isa ring kanluranin, ito ay malamang na mula sa madilim na mundo ng kanluran.
Ano man ang mahalaga, kapag ito ay nagsasangkot sa madilim na mundo ng kanluran, ito ay palaging magiging iba maging ito ay kalubhaan o sensitivity, ito ay tataas ng ilang mga antas ng naaayon. Hindi napansin ng babaeng ito na may mga police surveillance sa paligid niya. Pumili siya ng 3 tinapay. Tinala ang mga ito sa kanyang mga kamay, at naglakad papasok sa kahabaan ng pangunahing kalsada ng komunidad. Sumenya si Surui, ngunit hindi niya hinayaang gawin ito ni Ye Binglan. Ang oras na ito ay ang peak period ng gabi. At maraming pedestrian sa Chando Homeland. Sa ganitong mga kalagayan, imposibleng arestuhin. Kung sakaling tumalon ang babaeng mamamatay tao sa pader at kumuha ng ilang pedestrian bilang hostage, kung gayon ang mga bagay na ito ay magiging nakakalito. Bilang karagdagan, mas nag-aalala si Surui na ang babaeng ito ay desperado ng pumatay. Kaya, kailangan nilang maghintay-hintayin ang babae na bumalik sa silid, at pagkatapos ay isasagawa nila ang pag-aresto. Hindi masyadong sumunod si Surui. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay halos 50 metro, na lampas lamang sa normal na linya ng babala para sa mga tao. Nang makitang pumasok ang babaeng mamamatay tao sa pintuan ng unit, pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at binilisan ang kanyang lakad. Ito ay isang 2 pamilyang elevator. Pagkakapasok ni Surui sa pinto ng unit, agad niyang pinindot ang down button ng elevator. Sa oras na ito, nakita niya sa display screen na umaakyat pa rin ang elevator at hindi huminto hanggang sa 15 palapag. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahang bumaba ang elevator, at unti-unting bumababa ang bilang ng mga palapag. Ibig sabihin, nakarating na sa 15 palapag ang babaeng pumatay. Siyempre, ang dahilan kung bakit ginamit ni Surui ang darating sa halip na alive ay dahil nag-aalala pa rin siya na maglalaro ang babaeng ito. Ang kabilang partido ay maaaring manirahan sa 18 palapag. Sumakay muna sa elevator sa 15 palapag, at pagkatapos ay gumamit ng hagdan para umakyat sa 3 palapag upang umuwi. Basta, napakataas ba ng pagbabantay ng kabilang partido? Ang hirap isipin. Ang pag-iisip na ganyan ay napakahirap pakitunguhan. Inisip ni Surui ang ebidensyang natagpuan niya sa nakalipas na 2 araw, at pagkatapos ay gumawa ng sarili niyang paghatol. Ang kabilang partido ay dapat manirahan sa 15 palapag. Si Ye Binglan ay matagal sa labas. Nakasandal sa upuan, kinusot niya ang kanyang mga mata at bahagyang itinaas ang kanyang ulo, mukhang napakaaliw, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Ang mga ilaw sa silangang pinto sa 15 palapag ay nakabukas. Okay, continue to monitor, leave the rest to me. Malumanay na sabi ni Surui, at saka sumakay ng elevator papunta sa 15 palapag. Talagang nangingibabaw. Tumingin si Ye Binglan sa itaas at bahagyang ngumiti. Hanggat gumawa ng hakbang si Surui. Magkakaroon siya ng walang katapusang kumpiyansa. Ang kapatid na ito ay palaging magdadala sa mga tao ng walang katapusang pakiramdam ng seguridad. Pagkalabas ni Surui sa elevator, lumingon lang siya at sumulyap sa east door at pumunta sa pinto ng west door. Nagkunwaring wala lang, kumuha si Surui ng wire mula sa kanyang bulsa at ipinasok ito sa keyhole. Sa sandaling ito, narinig niya ang mahinang boses na nagmumula sa siwang ng pinto at umiling. Ang wire ay kinuha sa ibaba, sinundot ito ni Surui ng ilang beses sa keyhole, at pagkatapos ay nakarinig ng mahinang pag-click at ang pinto ay na-unlock. Sa kabutihang palad, ito ang pinakakaraniwang lock cylinder, kung hindi ay gumugol ng mas maraming pagsisikap si Surui. Tahimik na binuksan ni Surui ang pinto, pagkatapos ay bahagyang pumasok sa silid. Ito ay isang maliit na apartment na may panloob na lugar na hindi hihigit sa 50 metro kwadrado. May isang kwarto at isang sala. Kung sapat na tahimik ang silid, imposibleng hindi marinig ang pagbukas ng pinto ni Surui. Gayunpaman, ngayon, ang pumasok sa tenga ni Surui ay ang tunog ng kanyang mukha at tibok ng puso. Ang mga nangungupahan sa silid na ito ay 2 mag-asawang mag-aaral sa kolehiyo na karaniwang hindi nakatira sa campus at bumabalik dito pagkatapos ng klase. Hindi, sa sandaling magkita ang dalawa, dumiretso sila sa pagpapatuyo ng kahoy at apoy. At napakalimot nila na nagbigay lang kay Surui ng natural na takip. Ang pinto ng silid ay sarado, at nakikita ni Surui sa siwang ng pinto, at maging ang 2 tao sa kama ay nalulugod.
Dapat talagang magpasalamat ang 2 taong ito ay dahil sa kanilang kasabikan kaya naiwasan nilang masindak ni Surui. Kung hindi, kung sumilip si Surui at nalaman na nagluluto o nanunood ng TV ang dalawa, kailangan niyang kumilos ng paumanhin. Tumapak si Surui sa sahig nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Dumiretso siya sa balcony ng sala at binuksan ang bintana. Sa mga oras na ito, ang 2 tao sa silid ay nasa estado pa rin ng "You have me and I have you", at hindi man lang nila namalayan na may nakapasok na pala sa bahay. Sa kabutihang palad, ito ay isang inuupahang bahay. At ang irresponsibleng may-ari ay hindi man lang naglagay ng isang anti-theft net sa salamin. Nakatipid din ito ng maraming oras sa Surui, at medyo mahirap ay disassemble ang bagay na ito. Matapos masubukan ang katatagan ng bintana sa pamamagitan ng kamay, binaligtad ito ni Surui. Ang mga bahay sa Chando Homeland ay napakakapal ang pagkakagawa. Inilabas ni Surui ang balkonahe, ngunit gumawa ng isang malaking hakbang at tumapak sa gilid ng balkonahe ng Zaiho. Napakagaling. Hindi napigilan ni Surui na magpasalamat sa mga landlord na ito na hindi nag-install ng mga security window. Siyempre, maaaring hindi akalain ng mga Panginoong may lupa na ito na may isang taong makakalipad sa mga dingding sa 15 palapag na parang gagamba. Dahan-dahang binuksan ang bintana, lumingon si Surui sa loob. Itinaas ni Ebinglan ang kanyang mukha, kitang-kita niya ang mga galaw ni Surui. Sa katunayan, ang bilis ni Surui ay napakabilis. Mula sa pagtalon niya sa balkonahe hanggang sa pagpasok niya sa East Gate, 3 o 4 na segundo lang ang itinagal nito. Napakaikli ng oras na ito kaya imposibleng mapansin ng mga naglalakad sa kalsada. Kamulong si Surui at pumasok sa balkonahe. Bahagya niyang inihakbang ang kanyang mga paa, at saka nakita ang tote bag sa hapagkainan. Sa handbag, may 3 buns. Sa sofa, nag-ahadjust ng mga palda at medyas, at maging ang intimate na damit. Kung tungkol sa banyo, mahinang naririnig ang tunog ng shower. Mukhang mahal ng babaeng ito ang kalinisan. Naliligo siya kaagad pagka-uwi niya, ngunit nagbibigay ito kay Surui ng magandang pagkakataon para arestuhin siya. Kaya, sinipa ni Surui ang pinto ng banyo. Ang pintong ito ay bumubukas sa loob. Ang puwersa ni Surui ay lubhang marahas, at ang pinto na bumubukas sa loob ay tiyak na sasampa sa katawan ng babae, na magpapahilo sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos lang na sinipa ni Surui ang pinto nang biglang, nalaman niyang walang tao sa banyo, at umaagos pa rin ang shower water. Oops! Ito ay isang daya. Tigaw ni Surui sa kanyang puso. Kabanata 2224. Mga tao ng Hades. Sa sandaling ito, naramdaman ni Surui ang matinding panganib sa kanyang puso. Ang kabilang partido ay mula sa kanluran at halatang isang propesyonal na mamamatay. At si Surui ay naakit sa tunog ng shower kanina, ngunit hindi niya namalaya na walang naliligo sa banyo. Ang ilan ay tunog lamang ng tubig. Biglang ibinaling ni Surui ang kanyang mukha, ngunit nakita niya ang isang dakot ng puting pulbos na papunta sa kanya. Ang puting pulbos ay malinaw na sinadya upang lituhin ang mga mata ni Surui, ngunit sa sandaling ito, si Surui ay likas na pumikit ng kanyang mga mata ng mahigpit. Alam niyang kapag siya ay nataman, ang kanyang mga mata ay tiyak na magdaranas ng matinding sakit, at ang kanyang mga galaw ng katawan ay lubhang maaapektuhan. Sa sandaling nakapikit ang mga talukap ni Surui, ang puting pulbos ay nagkataong tumama sa kanyang mukha. Biglang iwinagayway ni Surui ang kanyang manggas, nagkalat ang pulbos, at kasabay nito, agad na lumabas ang masangsang na amoy. Hindi alam ni Surui kung ano ang pulbos. Napabuntong hininga siya at napaatras ng isang malaking hakbang. At sa sandaling ito, isang malamig na sinag ang dumaan sa puting pulbos, at ito ay iginuhit patungo sa lalamunan ni Surui. Bagamat hindi niya maimulat ang kanyang mga mata, ginamit pa rin ni Surui ang kanyang pandinig sa sukdulan. Matapos ang matagumpay na pambihirang tagumpay, ang bilis ng reaksyon na nauugnay sa kanyang katawan ay lubos ding napabuti. Bagamat hindi sinasadyang nag-ehersisyo si Surui sa lugar na ito, nalaman niya na talagang nararamdaman niya ang mahinang pagbabago-bago ng daloy ng hangin. Oo, ang malamig na liwanag na iyon ay tumago sa hangin, at malinaw na nararamdaman ni Surui ang mga pagbabagong dulot nito. Ang malamig na liwanag na ito ay talagang lubhang mapanganib. Mabilis at apurahan.
Kung ang mga ordinaryong tao ay makatagpo ng lahat ng ito, natatakot ako na walang posibilidad na maghirap, at ang kanilang mga leeg ay direktang mapupunas. At sa pagkakataong ito ay si Surui. Hinding-hindi siya mahuhuli. Mabilis na umangat ang kanang paa ni Surui at direktang sumipa sa palso ng kalaban. Napasigaw ang babae sa sakit, at ang punyal ay lumipad mula sa kanyang kamay at dumiretso sa kisame. Sa kasong ito, ang inisyatiba ay bumalik sa Surui sa isang iglap. Hindi na niya kailangan pang idilat ang kanyang mga mata, bigla siyang sumulong gamit ang isang kamay, iniunat ang palad na patag, at diretsyong ipininta sa dibdib ng babaeng killer. Ang trick na ito ay mukhang hindi kapansin-pansin, ngunit may pakiramdam ng kulog sa lupa. Tinamaan nito ang babaeng killer. At pakiramdam niya ay kumukulo na ang dugo sa buong katawan sa sandaling ito. Pagaman hindi pumutok ang kanyang mga buto, ang kanyang puso at baga ay nasa ilalim ng malakas na presyon. Gusto ni Surui na manatiling buhay, kaya sinasadya niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan, kung hindi, tiyak na mapapatay ang babaeng mamamatay tao na ito kaagad. Pero hindi iyon nangyari, nabugbog din ng ilang metro ang katawan ng babae at nontog ng malakas sa pader. Ang iyong figure ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang hinusgahan ko noon. Malumanay na sabi ni Surui, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at lumabas sa puting pulbos na kumalat. Sa kanyang nakaraang paghatol sa kaso. Ang babaeng pumatay ay isang petit type na walang kurba. Pagkatapos ng lahat, kung ang laki ng ilang mga lugar ay masyadong halata, imposibleng buksan mula sa uri ng pahilig pababa. Pumasok ka sa bintana. Gayunpaman, ang palad ni Surui ay ngayon lang tumama sa dibdib ng babaeng pumatay sa walang kinikilingan na paraan. Na nagpabaligtad sa kanyang naunang paghatol ngayon ay tila solid na talaga ang figure ng babaeng ito. Oo. Ang dahilan kung bakit nagawa kong sumiksik sa ang bintana noon ay dapat na nakasuot ng corset chest o kung ano. Iniunat ni Surui ang kanyang braso at iwinawagayway ito sa ere, iminulat ni Surui ang kanyang mga mata. Walang suot na damit ang babaeng pumatay. Nakahandusay siya sa lupa at nagsusuka ng dugo. Gusto na niyang maligo, ngunit sa kasamaang palad, pagkahubad pa lang niya ng damit ay nasulyapan niya ang labas ng pinto sa pamamagitan ng mata ng pusa. Ang hitsura nito ang dahilan kung bakit nakita niya si Surui. Noong panahong iyon, ginamit ni Surui ang wire na kinuha niya para buksan ang pinto ng mag-asawa. Kung alam ko lang ito, maaaring direktang pumasok si Surui, maaaring mas mataas ang kahusayan, at hindi siya tambangan. Naranasan din ng babaeng pumatay. Pakiramdam niya ay maaaring may nakapansin sa kanya. Kaya agad niyang binuksan ang shower para akitin ang atensyon ni Surui, habang siya ay tahimik na nagtatambangan sa kwarto, naghahanda na bigyan si Surui ng isang nakamamatay na suntok. Gayunpaman, hindi inakala ng babaeng pumatay na ito na magiging napakalakas ni Surui. Karaniwang ginagamit niya ang trick na ito para pumatay ng maraming kaaway, ngunit ngayon ay hindi na ito gumagana sa Surui. Kahit na nakapikit, ang lalaking ito ay maaaring maging sapat na makapangyarihan upang masira ang kalangitan. Ang tila murang palad na iyon ang ginawang hindi mapaglabanan ng babaeng ito. Ang babaeng pumatay ay nakahiga sa lupa at samuka ng ilang subo ng dugo ng magkasunod. Siya ay nasa matinding sakit. Pakiramdam niya ay masisira ang kanyang sternum. At anumang oras ay sisubog na ang kanyang puso. Ano ang pakiramdam ng matamba sa lupa? Hindi ba napaka-komportable? Malamig na ngumiti si Surui. Hindi ko masabi, masyado kang nagpapaplano. Tinulyapan ng babaeng killer si Surui, ang kanyang mga mata ay tila puno ng sakit at galit. Hindi niya alam kung sino ang lalaking ito, ngunit ang nakakatakot na kasanayang iyon ang nagparamdam sa kanya ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ay isang likas na takot sa mahina laban sa malakas. Sa katunayan, ang babaeng ito ay napakalakas na, ngunit pagkatapos na sampelan ni Surui ang palad na iyon, ang babaeng pumatay ay walang mahanap na paraan para labanan, at nakikita lamang ang sarili na tinamaan. Ang babaeng killer na ito ay nakakaintindi ng Chinese, tiniis niya ang sakit at nagtanong, "Sino ka?" Hindi mo man lang kilala kung sino ako, kaya maglakas loob na lang na pumunta sa Huaxie para pumatay. Malamig na nanunuya si Surui. Pag-usapan natin ang iyong kwento ngayon. Habang nagsasalita siya, umakbang siya pasulong at kinurot ang ulo ng babaeng pumatay. Tinignan niya ang baba niya sa paligid ng bibig niya.
Ito ay upang maiwasan ang kabilang partido na magkaroon ng mga pangil sa kanyang big. Kung magpakamatay siya sa pamamagitan ng pagkuha ng lason, malaki ang mawawala kay Tsuruyi. Malubhang na sugatan ng huli at walang panlaban, kaya hinayaan lang niyang kumilos si Tsuruyi. Bakit hindi ka nagsasalita? Tinapik ni Tsuruyi ang mukha ng babaeng pumatay. In all fairness, ang babaeng ito ay medyo maganda. At ang kanyang maliit at katanji tanging katawan ay maaaring ituring na bumpy. Ngunit sa harap ng ganoong katawan, si Tsuruyi ay walang intensyon na tuksohin, at ang kanyang ekspresyon ay palaging may malamig na lasa. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga kondisyon. Ang babaeng pumatay ay bahagya na nakasuporta sa lupa at naupo, ang puting nyebe na tanawin ay labis na nakasisilaw. Paano mo ako pakakawalan? Napansin niya ang titig ni Tsuruyi at sinabing, maaari kang matulog sa akin, ngunit kailangan mo akong palayain. Dapat ba bitawan ka? Ibinuko ni Tsuruyi ang kanyang mga kamay at nginisyan. Pasensya na, nasa aking mga kamay ngayon ang inisyatiba, kahit napatulugin kita ng 100 beses, kung gusto kitang palayain ay depende sa aking kalooban. Pagkatapos ng isang pause, puno ng panunuya ang tono ni Tsuruyi. At ang punto ay, ayaw kong matulog kasama ka. Sa wakas ay lumitaw ang bahagyang gulat sa mukha ng babae. Hindi mo dapat isipin na may magagalaw sa katawan mo. To tell you the truth, lahat ng babaeng nakita ko ay mas maganda kaysa sa iyo, at mas mabuting huwag kang masyadong kumpiyansa sa isang punto, sabi ni Tsuruyi. Kung gayon, paano mo ako pakakawalan? Tanong ulit ng babaeng killer. Hindi siya masyadong kinakabahan kapag nagsasalita siya ngayon, na para bang iniisip niyang imposibleng patayin siya ni Tsuruyi. I think, mali ang tanong mo. Sarcastic na sinabi ni Tsuruyi. Dapat mong itanong kung paano mo ako hindi papatayin. Nang marinig ang pangungusap na ito, nagkaroon ng bahagyang gulat sa mga mata ng babaeng pumatay. Dahil mahahanap ng kabilang partido ang lugar na ito. Halatang nalantad ang kanyang mamamatay tao na pag-uugali, kaya't ang babaeng pumatay ay walang sophistry, ngunit kaharap ang makapangyarihang lalaki na ito, mayroon ba siyang pagkakataong manalo? Wala siyang anumang armas na magagamit niya, at ang kabilang partido ay hindi interesado sa kanyang figure. Nawala pa ang bargaining chip ng babaeng killer. Mula ngayon, magtatanong ako, at sasagot ka. Kung magdadalawang isip ka ng higit sa 2 segundo, gagamit ako ng mas marahas na paraan. Nang sabihin ito ni Tsuruyi, palaging may ngiti sa kanyang mukha, halatang ginagawa ang kanyang sarili na malupit para magkaroon ng epekto sa psikolohiya ng babaeng pumatay. Magsisimula na akong magtanong, kailangan mong maging handa, wala akong awa, sa aking paningin, ang kalaban ay walang kasarian. Ang kalaban ay walang kasarian, may pakialam lang kung kaaway o hindi, walang kinalaman sa lalaki o babae. Habang ang babaeng killer ay nabigla sa saloobin ni Tsuruyi, bigla niyang narinig si Tsuruyi na nagtanong ng isang tanong mula sa kabanata. Ano ang iyong pangalan? Keiluya, sabi ng babae. Mabuti, ang oras ng pag-aatubili ay hindi lalampas sa 1 segundo. Ngumiti si Tsuruyi. Kung totoo ba ang pangalan, hindi ko alam. Oo, totoo. Ang babaeng pumatay na nagngangalang Keiluya ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Tsuruyi. Paumanhin, mayroon akong matinding pagdududa tungkol dito. Tumayo si Tsuruyi, binuklat ang bag ng babae, at nakita ang kanyang pasaporte sa loob. Keiluya nga ang pangalan nito. Ang pangalan ay maaaring pekeng, ngunit ang mga tao ay hindi. Inilabas ni Tsuruyi ang kanyang telepono, kinuha na ng litrato ang babae, at ipinadala ito sa isang tao. Titingnan ko ang iyong mukha ngayon. Ngumiti si Tsuruyi. Kung nagsinungaling ka ngayon lang, baka magdusa ka mamaya. Maaaring magdusa. Hindi alam ng babaeng ito kung totoo o hindi ang sinabi ni Tsuruyi, at wala siyang ideya sa kanyang puso, at unti-unting kumakalat ang pakiramdam ng tensyon sa buong katawan niya. Hindi nagmamadali si Tsuruyi, tumingkayad lang sa tapat ng Keiluya at nanatiling nakatingin sa kanya ng hindi kumukurap. Sa wakas, hindi nakayanan ni Keiluya ang mga mata ni Tsuruyi, ibinaling niya ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, nagbip ang cellphone ni Tsuruyi, na tunog ng pagtanggap ng text message. Sa sandaling ito, napataas ang puso ni Keiluya nang bumangon siya, pinagpapawisan na ang kanyang mga palad. Tiningnan ni Tsuruyi ang nilalaman sa telepono, at pagkatapos ay medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon. Taga-Hades ka ba? Tanong ni Tsuruyi.
Kabanata 2225. Western Clues. Sa totoo lang, kapritsyo lang ang paghahambing ng mukha ni Surui sa babaeng pumatay na ito na nagngangalang Kailoa. Gusto niyang makita kung pinagkadalubhasaan ito ni Birhoff, ang pagkakakilanlan ng isang babae. Kung mayroon man, ay natural na ang pinakamahusay. Hindi ko inaasahan na gagana talaga ang kapritsyo ni Surui, ngunit ngayon ay tila medyo sumakit ang ulo ng pagkakakilanlan ng babaeng killer na ito. Bagamat may hindi mabilang na impormasyon si Birhoff, hindi naman siya pulis. Ang huling bagay na mahahanap niya sa resume ni Kailoa ay ang pagpasok niya sa Hall of Hades, at ito ang nakaraang taon. Ang Kailoa na ito ay isang hindi mahalatang maliit na tao. Medyo mahirap hanapin ang ganitong uri ng impormasyon mula sa sistema ni Birhoff. Kung ang Kailoa na ito ay nasa ilalim pa rin ng Hades, kung gayon ang mga bagay ay tila medyo malaki. Dahil matagal nang napagkasunduan ni Hades at Surui ang pangkalahatang direksyon. Bagamat ang dalawang panig ay nagkaroon ng iba't ibang hindi kasiya siya sa nakaraan. Sa wakas ay isinantabi nila ang hindi pagkakaunawaan at magkasamang hinarap ang mga problema ng madilim na mundo ng kanluran, malakas na kalaban. Gayunpaman, nang tanungin ni Surui ang pangungusap na ito, si Kailoa ay natigilan sandali, at tila medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Surui ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng larawan ng kanyang mukha. Na hindi ka panipaniwala. Upang magamit ang mga ganitong paraan, gaano kataas ang katayuan ng lalaking kaharap niya sa madilim na mundo ng kanluran. Hindi ka panipaniwala. Anong natulala ka? Malamig na sinabi ni Surui, I'm sorry, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa loob ng 5 segundo. Dati, binigyan ni Surui ang babaeng ito. 2 segundo na lang ang natitira sa killer para sagutin ang tanong, at malinaw na nag-time out si Kailoa. Bago pa siya makapagsalita, hinawakan siya ni Surui sa balikat, at pagkatapos ay tila itinapon ito. Si Kailoa ay walang anumang panlaban, at noontog sa pader sa kabilang panig. Sa mahinang tunog, ang katawan ni Kailoa ay lumapit sa dingding, at pagkatapos ay dahan-dahang dumulas pababa. Ang pambubugbog sa mga tao ay parang painting. At kung saan siya nataman kanina, ang ibabaw ng pader ay naalog ng ilang piraso, at nahulog ito sa lupa na may kaluskos. Nakahandusay si Kailoa sa lupa, pakiramdam niya ay nawala na siya ng kontrol sa kanyang katawan. Kahit na si Surui ay isang casual na welga. Ang puwersa ay napakatalino. Bagamat si Kailoa ay nasa hindi mabata na sakit. Ang kanyang mga buto ay hindi masyadong malubhang na pinsala, si Surui ay talagang natatakot na hindi sinasadyang mapatay siya ng isa. Pinatay ang babaeng ito. Magsasalita pa sana siya, tumalsik siya ng isang bibig ng dugo. Tandaan ang aking mga salita. Huwag mag-alinlangan. Kung hindi, ako ay talagang malungkot. Ang mga mata ni Surui ay nagpakita ng isang pahiwatig ng lamig. Tila ni Kailoa ay nagkatinginan, talagang naramdaman niya na ang lamig ay tila substantive, na naging sanhi ng kanyang panginginig ng hindi mapigilan. Siyempre, hindi kita hahayaang mag-alinlangan, at ayaw ko ring magsinungaling ka. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kung nalaman kong mayroon kang kalahating kasinungalingan, direkta kitang aalisin dito. Ihagis mo sa 15 palapag. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Surui, walang alinlangan si Kailoa na ang kabilang partido ay sadyang sinusubukang takutin siya. Kung makikipagtulungan ka ng mabuti, maaari kong ituring ang lahat ng ito na parang hindi nangyari, at maaari kang bumalik sa kanluran at maging malaya. Libre. Kung hindi mo ito personal na naranasan, mahirap isipin kung ano ang ibig sabihin ng mabawi ang kalayaan. Ngayong malubhang nasugatan si Kailoa, natural na mas sabik na siya sa kalayaan. Huminga ng malalim, sinabi ni Kailoa, nagtatanong ka. Susunod ka pa rin ba ni Hades? Nagtagal si Surui walang tigil, at agad siyang nagtanong. Hindi. Sa pagkakataong ito, si Kailoa, na nagdusa, ay hindi nag-atubili. Kung gayon, sino ang pinagsisilbihan mo ngayon? Agad na hinabol ni Surui ang boses ng kabilang partido. Noong nakaraang taon, ang ilan sa amin ay bumuo ng isang maliit na grupo ng mamamatay upang gawin ang mga gawain ng ilang mga mamamatay. Tinabi ni Kailoa. Umabo ito sa higit sa 20 katao na ipinamahagi sa buong mundo. 20 dosenang mga mamamatay tao, ipinamahagi sa buong mundo. Bahagyang kumunat ang noo ni Surui. Napakaganda ng negosyo. Oo.
Maraming may-ari ng ginto na naghahanap sa kanila sa pamamagitan ng middlemen. Pagdating namin sa pintuan, kaming mga mamamatay tao ay halos sobrang abala. Bagamat ang aming punong tanggapan ay nasa Europa. Karamihan sa aming mga tauhan ay nasa Asya at Amerika upang magsagawa ng mga gawain. Ang mga may-ari ng pera sa mga lugar na ito ay mayaman at maraming kalaban. Naiintindihan ko, tumango si Surui. Pagkatapos pumunta ka dito sa pagkakataong ito, natanggap mo rin ba ang gawain ng Gold Master? Oo. Natagpuan kami ng Gold Master sa pamamagitan ng middleman at sinabi sa pagpatay sa punong opisyal ng pananalapi ng isang kumpanya sa Huaxia nang hindi nag-iiwan ng bakas. At nagpanggap na nagpapakamatay, ang sabi ng babae. Actually, madali lang tayong pumatay, pero mas mahirap magpakamatay. Hindi ko ine-expect na makikita mo ito ng ganoon kabilis. Eto na, medyo walang magawa si Kailoa. Siya ay lubhang hindi angkop para sa intelligent na krimen. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang magaspang na uri sa madilim na mundo ng kanluran. Kailan pa siya naglaro ng ganitong uri ng gawaing pagbuberda? Mahirap gumawa ng ganitong paraan ng pagpapanggap na umiinom ng sleeping pills. Ngunit hindi pa rin sapat ang pag-iisip ni Kailoa. Pagamat nilinlang niya ang pangkat ng investigasyon, sa wakas ay nalantad ang katotohanan sa pamamagitan ng isang basong tubig. Hinahangaan mo ba ako? Marahan ng umiti si Surui. Kasabay nito, isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang lumitaw sa kanyang puso. Ang mga bagay na ito ay madaling lutisin sa China, ngunit kapag ang madilim na mundo ng kanluran ay nasasangkot, ang mga pahiwatig ay nagiging komplikado at ang katotohanan ay nakalilito. Gumagamit ng middleman ang maliit na grupo ng mga killer ni Kailoa upang kunin ang gawain mula sa gintong master. Hindi alam ng mga pumatay kung sino ang Gold Master. Kailangan lang nilang kompletuhin ang gawain at pagkatapos ay tanggapin ang bounty ng may kumpiyansa. Ngunit kahit na matagpuan ang middleman, hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng sponsor. Ang mga taong ito na nagpo-post ng gawain ay madalas na maingat dahil kung nabigo ang inilabas na gawain, maaari silang malantad. Sa makatuwid, maliban kung ikaw ay sapat na mapalad at mabilis na kumilos, mahirap malaman ang pagkakakilanlan ng may-ari ng ginto sa pamamagitan ng middleman. Bukod pa rito, gaano katagal bago dumaan sa gayong layer by layer na pagsisiyasat? Kung ang kabilang partido ay tumakbo sa malalalim na kabundukan at kagubatan at itinago ang mga ito sa loob ng isang taon at kalahat, ang mga pahiwatig ay halos ganap na maputol. Dapat humanga, sabi ni Kailoa. Akala niya ay nagawa niya ito ng perpekto, ngunit hindi niya inaasahan na matunten siya sa kanyang tirahan ng ganoon kabilis. Hindi kaagad nagtanong muli si Surui, ngunit tahimik na tumayo, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Sa mga nakalipas na minuto, naramdaman ni Kailoa na medyo nabawasan ang sakit sa kanyang katawan, ngunit wala siyang balak na lumaban. Simple, iyon ay itatapon mula sa 15 palapag. Huaxia police officer ka ba? Si Kailoa ang unang bumasag sa katahimikan. Pagamat masikip ang kanyang dibdib ngayon at may pagnanais siyang samuka ng dugo paminsan-minsan. Ang gulat sa kanyang puso ay hindi kasing lakas ng sa simula dahil si Surui ay hindi mukhang isang mabangis at mamamatay tao na tao. Tinulyapan siya ni Surui at hindi sumagot. Ngunit naisip ni Kailoa na ito ang default, kaya tila nambobola siya at talagang may sinabi mula sa kanyang puso. Talagang makapangyarihan ang pulisya ni Huaxia. Pagkaraang marinig ito, ngumiti si Surui ng sarkastikong. Pagaman sa tingin ko madali para sa iyo na sabihin iyon, ngunit hindi nito maiiwasan na kasuhan ka ng murder. Diba sabi mo kapag nakipagtulungan ako ng maayos, baka ma-release ako? Biglang sabi ni Kailoa. Hindi masyadong nagpaliwanag si Surui, nag-iwan lang ng mahinang pangungusap. Ito ang China. Ito ay Huaxia. Hindi ito isang lugar kung saan mo gustong pumunta at pumunta. Ito ay hindi isang lugar para sa iyo upang gawin ang mga bagay. Naunawaan ni Kailoa ang pangungusap na ito, at ang kanyang mukha ay namula. Nawala ng lakas ang buong tao sa isang iglap. Tinawag ni Surui si Yebinglan at sinabing, umakyat ka at magdala ng isang tao. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi niya kay Kailoa, ngayon mayroon kang 5 minuto para magbihis. Tiningnan ni Kailoa ang kanyang katawan at sinabing may emosyon, salamat sa pag-iingat sa aking dignidad. Umiling si Surui.
Ang dignidad ay hindi ibinibigay ng iba. Naunawaan ni Kailua ang ibig sabihin ni Surui, at hindi na siya nagsalita pa. Nahihirapan siyang bumangon mula sa lupa, at nagsimulang magsuot ng damit. Maghintay hanggang sa maisuot niya ang kanyang palda. Nagmadali na si Ye Binglan kasama ang mga detective na nakasuot ng plainclothes. Kuya, ayos ka lang ba? Tumingin si Ye Binglan sa magulong silid. Halatang matinding labanan ang naganap dito. Okay lang, ibalik mo at subukang muli. Tinabi ni Surui. Siya nga pala, hayaan si Bai Qinchuan na pumunta para panoorin ang proseso ng interogasyon. Tigang Luofeng ng pangkat ng pagsisiyasat ay malubhang nasugatan ni Xiao Feiho. Ngunit ang kasong ito ay nangangailangan pa rin ng iba pang mga bystanders. Ngayon ay tila ang pinakamatandang young master ng pamilya Bai ang pinakamahusay na kandidato. Maghintay hanggang pagkaalis ni Ye Binglan, nakatayo pa rin si Surui sa balkonahe sa ika-15 palapag at hindi umalis ng mahabang panahon. Pansamantalang naputol ang claw. Naputol ang claw. Pamantong hininga si Bai Qinchuan. Siya ay nasa ilalim ng matinding pressure sa loob ng higit sa isang araw. Dahil sa aksidenteng pinsala ni hitian niya, halos galit na galit ang buong pamilya Bai. Tila ay nagkaroon ng maraming suffocating araw sa mga araw na ito. Halos kalahati ng kabisera ay nanunood ng kanilang mga biro. Inakala nila na ang pagbabalik ng namumukod tanging disipulong ito. Tihitian niya, ay makapagpapalaki sa kanila, ngunit ngayon ay muntik na silang mapatay ng isang tao, sinong hindi magagalit. Sa makatuwid, maraming tao ang nagsimulang maglabas ng sama ng loob kay Bai Qinchuan. Ang pinakamatandang young master ng pamilya Bai ay bitter, ngunit wala siyang masabi. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Bai ay nakakapaglakad ng patagilid sa kabisera. Kailan pa sila nagalit? Dati. Tila lang ang nagdidiin sa ulo ng ibang tao at pinilit na lumuhad at humingi ng tawad. Kailan pa sila nadurudge ng ganoong bundok, at kahit ang normal na paghinga ay mahirap. Ang ganitong uri ng pagtatagpo ay hindi na maaaring ilarawan ng mga salitang tulad ng pagdurusa o pagkawala ng mukha. Sa pagharap sa krisis, ang pamilya Bai ay maaaring patuloy na piliin na maging walang kahihiyan. At maaari nilang patuloy na piliin na maging isang pagong. Gayunpaman, nag-aalala din sila na kung magpapatuloy ito, ang mga kahihinatnan ng walang hiya ay magiging lubhang seryoso. Maaaring huwag mamatay.